Naging maanghang ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Amerika bago pa man siya umalis ng bansa para sa ASEAN Summit sa Laos at working visit sa Indonesia. At kaunay niya makakusap natin si Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Live po ito. Good morning, Secretary Andanar. Magandang umaga, Igan. Oh. Good morning. Good morning. Welcome back. Ivan, good morning. Rhea. Good morning. Okay, pakibalita, paano nalaman ng Pangulo na kasilado na yung bilateral meeting nila ni Pangulong Obama? At anong naging reaction rito na ang pinagbatayan yata yung yung mga lumabas sa international media na tinawag siya ng isang hindi magandang bagay. Napag na aeroplano sa Lao ay meron ng mensahe yung US State Department na gusto makipag-usap sa amin sa mga tauhan ni Presidente dahil nga sa nangyaring pre-departure statement ni Presidente. So, nung gabi pa lang na yun, nasabihan na kami na posibleng makansela yung bilateral. Dahil doon. Dahil doon. Pero di ba parang may mali naman na interpretasyon? Well, ipinaliwanag namin doon sa US Assistant Secretary at yung dalawang mga taga White House. No? In fact, umabot pa yung meeting namin ng alas 3 ng madaling araw. Ipinaliwanag namin at tinanggap naman nila yung aming paliwanag na medyo may mali doon sa kanilang pag-intindi, pag-unawa doon sa sinabi ng Pangulo. Pero may isa pa insidente, ano ba, kinamayan ba o hindi? Kasi mismo si US President Obama sinabi niya na, di ba, nagkaroon sila ng maikling pag-uusap ni Presidente Duterte. Bago yung gala dinner, nagkaroon po ng pagkakataon ng dalawang Pangulo na magkausap dun sa loob ng holding room. At magkamayan naman sila. Yun ang kwento ni Presidente sa amin. Of course, wala kami dun sa loob kasi ito yung mga leaders holding area. Kamayan, walang palitan? Kamayan, they had a brief chat, about 2 to 3 minutes. At more or less kaya na-ease yung tension over those words mentioned. Yun. Pero of course, kung ano man yung nangyari dun sa usapan nila ni Presidente Duterte at Obama, sa kanila na lang yun. Kasi, Pero ito, may sinasabi na sa artikulo na Inquirer na ang opisina niyo raw miscommunication at disinformation. well, nilinaw ko yan, Igan, kahapon sa DZBB. Sabi ko, naging overzealous lang po yung aming kasamahan sa Presidential News Desk sa paglabas ng impormasyon tungkol sa sitting arrangement ng mga heads of state during that gala. As a matter of fact, hindi dapat nire-release yung mga ganyang klaseng impormasyon, whether it's official or unofficial, dahil nga, number one, it's a multilateral meeting, it's a multilateral dinner. Dapat yun, doon lang sa event mismo na nalaman ng media kung ano nangyayari. So the PND acting EIC, editor-in-chief, was overzealous. So sabi ko nga sa head nung PND na si Yusek King Tanda na kailangan imbestigahan yung ano nangyari. Kasi wala Sino source? kasi wala naman akong go signal na ilabas 'yon, no? In fact, nung Wednesday, nung in-interview ako ng international press at Malacanang Press Corps, sabi ko sa kanila na it's difficult to say kung saan uupo yung mga presidente. No? Pero kanino daw nakuha yung impormasyon? Mahirap yun. Merong mga minister staff, mga meeting na nababanggit ito na posibleng magkatabi si Obama, siguro, magkatabi si Lao Prime Minister, at magkatabi rin si Ban Ki-moon at si Presidente Duterte dahil nga outgoing ASEAN Chairman yung Lao at incoming ASEAN Chairman ng Pilipinas. Napag-uusapan yan. Possible but unconfirmed. Posible. So meron mga ganyan. And, itong kasama namin sa PND, naging overzealous kasi galing naman siyang, kasi dating writer ng Manila Bulletin Siguro yung mindset niya, nakascoop ako. Sinulat niya. Kaya sabi ko, why you don't write those things? Don't become overzealous. Now you're with the Presidential News Desk. Dapat yung mindset mo, hindi scoop. Ang mag-i-scoop lang sa lahat, yung mga nasa media, sa private sector. So alin doon ang totoo? It's unfortunate. Alin doon ang hindi totoo? Ang totoo doon, dapat magkatabi ang presidente natin at si US President Barack Obama doon sa ASEAN-US meet. ASEAN-US meet. Pero
But then again, hindi dumating si Presidente dahil may migraine. So, hindi nangyari yun. Sabi mo, pero yung ini-interview siya, sabi niya, wala. Ano naman totoo doon? Hindi. Meron kasi kaming booklet na binibigay sa amin. Okay. Tapos nandun yung official na mga seating arrangement. O, yung booklet na yun, hindi namin pwedeng ilabas. Hindi, sa migraine, sabi ng Pangulo, May wala. migraine. Hindi, yung migraine dun mula dun sa India hanggang sa US meeting. So nung kinausap ko yung nag-uusap na kami kung bakit hindi attend during that morning, at sabi nga masakit ang ulo, may migraine. So but then again, we had to pick up the president and sabi namin na ni Foreign Affairs Secretary Yase na kailangan talagang umattend dun sa East Asia. Okay. In fact, dun sa East Asia, medyo late kami ng konti. Kasi talagang masakit ang ulo. Secretary, ito namang pagpapakita daw ng litrato ng American Moro War ni Pangulong Duterte dun sa East Asia Summit, I understand. What do you know about this? Nandun ako sa listening room eh. Kasi wala ako dun sa pinaka-official room. So nakikinig ako na pinapanood ko. At nandun, pinakita talaga. I just don't have the exact photos with me. Hindi ko alam kung alin dun sa mga litrato. Pero ito yung nasa mga litrato na inapakan ng mga sundalong Amerikano, yung mga nakahubad na Pilipina, tapos puro patay. Yung mga ganun. Pero Ito, aware ang communications group. Kasi handa No, we weren't aware. Kasi like for example, that time, sinabi nga ng Presidente na meron sa speech na hawak, hindi niya nababasahin. And then the President went on an extemporaneous dun sa loob ng ASEAN UN. But these pictures, nag-instruct siya na ihanda ito. Hindi, yung mga pictures na yon, talagang dala-dala yun ni Sap Bongo, no? Yung mga dokumento, just like any normal attaché case ng isang CEO, may dala-dalang attaché case pati si Assistant Special Assistant to the President Bongo, dun sa mga kailangan mga dokumento ng Presidente na mga dokumentong mahalaga sa kanya. So bukod sa inyo, may iba pa palang nangingialam. Parang, di ba? Di ba? Kasi, kagaya nyo, may handa kayong speech. Pero pag nag-Q&A na, ba, ibang pangulo na yung, di ba? No, of course Kasi lumalabas na yung natural niya eh. sa amin, Igan, we play by the playbook. You know, by what we should do, and as communications team, no? Lahat na sinusunod namin yung ABCD. But of course, at the end of the day, if the president changes the game last minute, we follow what the president wants. Pero paano ang isa sa mga damage control lagi, kasalanan ng media. So, kamusta na naman ang relasyon ni Pangulong Duterte sa media? Alam ko yung huling speech niya, yung dumating siya. Maganda eh, di ba? Batikusin niyo ako, punahin niyo ako kung may nagawa akong mali dahil katungkulan niyo sa bayan niyan. Di ba? Pero be responsible din naman. be So, professional. paano yung sabi niya. paano yung relasyon niya ngayon with media? Okay naman. Like sabi ko ng Pangulo, handa siya magpabatikos, handa is ready for an attack by the media as long when he does something wrong. Pag mali siya, handa niyang tanggapin Pero ang yun. media naman, di ba, humingi ng paumanhin naman doon sa ilang maling reports. Oo. Kaugnay yan. Kaya nga, I think yun yung nagpalambot din sa Pangulo kasi kinakausap niya during that time in Lao. At sabi nga niya, nag-sorry si Ed Lingao about this report na bastos na sinabi daw ng Pangulo na bastos tapos binawi ni Ed Lingao, humingi siyang pasensya. Kaya it's all good between the President and the media. After this episode, magkakaroon ba ng pagbabago sa pagpapa-interview ng Pangulo? Siguro lilimitahan, didisiplinahin ng konti o pipilitin at least? Hindi naman kasi Ivan, nung pabalik kami galing Indonesia, so merong arrival speech ng Presidente. Tapos nung habang palapitan ng microphone, sabi ko, Mr. President, wala, may question and answer ba tayo o wala? Sabi ko, hindi, meron. May question and answer tayo. Oh, okay. Kasi during that time, we were also, we decided na every time na merong speech ng Presidente, we have to ask him. Gusto mo ba ng question and answer or wala? Kasi usually, nung panahon ni Gloria halimbawa, GMA, Presidente GMA, walang question and answer eh. Bihira, kung meron man question and answer, merong advance copy ang Pangulo ng mga tanong. Oo, gano'n. Pero alam mo, si Presidente Duterte, wala eh. Kahit walang advance, sasagot talaga eh. Oh, may ba tayo itong Yung balita natin kanina. Oo, may umani ng batikos kahapon yung naging tribute ng Official Gazette sa 99th anniversary anniversary ni dating Pangulong Marcos at tinawag pa itong historical revisionism at may hashtag pa nga Superficial Gazette.
Ano masasabi niyo dito? Parang bawi-bawi, no? Ano, I got wind of that report about 12:20. Kayo na lang, madaling araw. So when I saw that, at binasa ko lahat, sabi ko nga kay Assistant Secretary Mon Coloping ng Stratcoms ng PCOO, sabi ko sa kanya, you do not change history. Sabi ko, kung ano yung nandun, kung managawa ng martial law, hindi mo mabago yung martial law yan eh. So, right then, after 10 minutes, sabi ko, you have to put it back. You have to put back martial law and you have to put back na exile si Presidente, and which something that they did. Our Undersecretary for Administration, si Noel Puyat, will be talking to the Stratcoms group by Tuesday. All right. Secretary, maraming salamat. Good luck good luck sa PCO. Okay. Para sa Secretary Martin Andanar po, nakasama natin.